Ex-girlfriend ni Jobet Baldimino lumantad at naghahabol di umano ng kayamanan na iniwan ni Jobet Baldimino. Usap-usapan ngayon sa social media ang ex-girlfriend na Jobet Baldimino na umano'y lumantad doon sa buro mismo sa bahay na pinatayo ni Jobet Baldimino sa Batangas para maghabol ng kayamanan na iniwan ni Jobet Baldimino. Alam naman natin na itong ex-girlfriend ni Jobet Baldimino ay nagkaroon sila ng isang anak na babae at matagal-tagal na panahon na rin na nagkahiwalay sila at kung totoo nga bang naghahabol ng kayamanan, itong ex-girlfriend ni Jobet Baldimino ay may karapatan lang dito yung anak niya kasi nga ay wala naman silang pruweba na kasal sila ni Jobet Baldimino. Live-in partner lang sila at pwede pang may karapatan yung kanyang anak pero yung ex-girlfriend mismo ay walang karapatan kung ano man yung iniwan ni Jobet Baldimino at walang karapatan yung ex-girlfriend niya kasi nga hindi sila kasal at yun na may palaking papel dito ay yung anak ni Jobet Baldimino kung sakali man na totoo yung balita na may kayamanan na iniwan itong si Jobet Baldimino ay malaki yung habol ng anak dito ni Jobet Baldimino kasi nga ay apelyido yata ni Jobet yung dinadala ng bata. Samantala naman ay nagpaunlak ng interview ang fiancé ni Jobet Baldimino na si Camille at sinabi niya dito na fake news ang mga nagsasabi na nag-collapse daw itong si Jobet Baldimino bago siya dinala sa hospital. Ang totoo nga daw niyan ay binalaan na siya ng doktor na bawal daw magpagod kasi nga sa kanyang nararamdaman pero yun nga ay hindi niya pwedeng mahindian ang kanyang kaibigan na nagpa-party para kumanta. Alam naman natin itong si Jobet Baldimino ay napakabait at mahilig makikapwa. Marunong siyang makibagbagay sa mga tao kaya marami siyang kaibigan. At nakatatlong kanta pala itong si Jobet Baldimino bago siya nakaramdam na parang nilalamig daw siya. Ito nga yung kanta niya na Ala-ala mo. Yun ang last na kanta niya doon sa party ng kanyang kaibigan. Yun ang pinakamasakit para nagpapahiwatig na yung kanta ni Jobet Baldimino. Yun ang last na kinanta niya bago siya hinimatay at idinala sa hospital. At doon daw sa hospital ay 5 araw daw na nakumatos ang singer at yun nga ay madaling araw ay binawian na siya ng buhay. At ito ngang si Marcelito Pumoy ay makalapit na kaibigan ni Jobet Baldimino ay labis na nasaktan at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari kasi nga sa post nga dito ni Marcelito Pumoy ay sinabi niya na madaling araw nung sinabi na isinugo daw sa hospital itong si Jobet Baldimino ay pumunta siya at nung nalaman niya na nawala na daw ay parang panaginip lang. Isang tunay na kaibigan daw ang turing nila kay Jobet Baldimino na napakalapit sa kanya. Hindi naman talaga maiwasan na malungkot itong mga tao na malalapit kay Jobet kasi nga kita natin na lumaki sa hirap si Jobet at alam ko na mapalakaibigan na to. Marunong siyang makibagay sa mga tao kahit na ordinaryong tao lang ay pinakikibagayan niya. Pinupuntahan ni Jobet kasi nga doon siya nanggaling sa mahirap kaya hindi malayo talaga na maraming nagmamahal at sumusuporta kay Jobet kasi nga hindi siya namimili ng kaibiganin kahit na noon na issue din siya na pumunta sa isang fans niya sa bahay ng fans niya. Yun yata yung time na nagkalabuan sila ng ex niya. Ayun ang rason kung bakit hiwalay nga itong si Jobet Baldimino at yung ex niya na si Sara Chavez. Ngayon ay maganda naman yung pamumuhay ni Sara, naka-move on na sa kasi nga may bago na siyang kinakasama. At ito ang si Jobet Baldimino at yung kanyang fiancé ay nalulungkot ang kanyang fiancé kasi nga sa sunod na taon yata ay magpapakasal na yung dalawa pero yun nga ang nangyari
na Paskong Pasko at magbabagong taon ay nawala si Jovit. Napakasakit para sa taong mahal mo na mawala ka sa araw na napaka-importante. At kita naman natin na mahal nila yung isa't isa at todo suporta itong fiancé na si Camille kay Jovit Baldivino. Alam niya kung ano yung mga bawal kay Jovit, pero yun nga ay hindi niya rin mapigilan si Jovit kasi nga mabait na tao at pala kaibigan. Kahit na binabalaan na siya ng doktor na wag magpapagod, pero yun nga ay hindi siya napigilan na pagbigyan niya ang kanyang kaibigan na nag-held ng party. Pero yun nga ang nakakalungkot kasi nga nang dahil nga doon ay nawala si Jovit. Pero yun na lang siguro yung hanggang doon na lang siguro yung buhay niya, hanggang doon na lang yung papel niya sa mundong ibabaw. Kung saan man ngayon ikaw Jovit, mananatili ka sa puso at isipan namin yung mga alaala mo. Hindi ka namin makakalimutan na may isang Jovit Baldivino na naiahon sa kahirapan, na maraming tao ang humanga at marami ang tao ang nangarap ng dahil sa tagumpay na tinatamo mo. Isang Jovit Baldivino na mapagkumbaba at mapalakaibigan, hindi namimili ng kapwa-tao niya o mayaman ka man o mahirap. At asahan natin na isa-isa sa mga araw na to ay may mga bibisitang mga artista at kapwa singer ni Jovit Baldivino sa kanyang burol sa Batangas. Sigurado yan kasi nga maraming nagmamahal at sumusuporta dito kay Jovit Baldivino. Isa na yan ang mga Asaf pamilya niya, sila Marcelito at iba pa na nasasaktan din sa maagang pagpanaw nitong si Jovit Baldivino. Kung saan ka man naroroon ngayon, sana ay maging masaya ka. Agabayan mo na lang yung mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo na yung fiancé mo na alam natin na labis na nasaktan sa maaga mong pagpanaw. Huwag mo siyang pabayaan at sana ay masaya ka na kung saan ka man naroroon. Andito lang yung alaala mo sa puso namin.